Diba? Marami tayong nabalitaan at nasaksihan ng mga nasalanta ng mga unos nitong mga nakaraang araw ng taong ito. Kami mismo mag-asawa, nasaksihan namin yung after po ng Yolanda nung kami mapunta sa Leyte. Inasahan namin na mabilis ang pagbangon ng Tacloban, pero nakita namin na talagang grabe pagkasalanta ron. Marami po ang talagang nawasak, ang bahay, ang mga struktura, hindi lamang bahay, kundi maging ang pamilya. Talagang marami po ang nawala ng mga anak, nawala ng mga minamahal sa buhay, at matindi po ang disaster. Hindi po kailangang manatiling matagal ang bagyo bago magkaroon ng disaster. 10 minutes na unos lamang mga kapatid nag-iwan ito ng 1 year to 5 years disaster ng kanilang pong mga buhay. Mayroon pong mga nakabangon, mayroon pong mga nakapagtayo na ng mga bahay, pero marami din po ang hindi na nakabangon at tuluyan ng napahamak talaga sa kanilang buhay. Alam nyo, ito po'y may nalarawan natin sa pananalasa po ng kasalanan. Ganyan din po ang iniiwang pananalasa ng kasalanan sa buhay ng mga tao. Hindi kailangan manatili na matagal ang kasalanan bago ito mag-iwan ng disaster. Ilang minuto lang, sandali lang kasalanan, ito'y mag-iiwan na ng matagal na panahong disaster sa buhay ng isang tao. At hindi lamang sa tao, kundi maging sa pamilya. At marami pong nawasak na buhay. Maraming nawasak na mga mananampalataya. At mayroon din nakabangon. Ngunit marami din po ang hindi na tuluyan ng hindi nakabangon. At sila po ay napahamak. Ngayong umaga, gusto kong buksan natin ang Psalms 51. Psalms 51, ito'y sinulat mula sa puso ng isang taong nakaranas mamuhay sa gitna po ng pananalanta ng kasalanan. Alam niyang mamuhay sa unos ng kasalanan. Alam niyang mamuhay ang pagkawasak ng kasamaan ng kasalanan. Nais ko pong pamagatan ng ating pong pag-aaral ngayon. Sinira ng unos, ibang muli. Sinira ng unos ng kasalanan, ibang muli. Psalms 51 verses 1 to 17. Ito po ang sulat, awit, panalangin ng isang taong dumanas ng pananalanta, pananalasa ng kasalanan. Maawa ka sa akin, O Panginoon, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Ayon sa iyong saganang kawaan ay pauwiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dumi sa iyong paghatol. Narito ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinagliha ko ng aking ina sa kasalanan. Narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob ng pagkatao, at sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Gawin mong marinig ko ang kaganahan at kasayahan. Hayaan mo ang mga buto na iyong binali ay maganap. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalalayan ako na may espiritu na nagnanais. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo, at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Iligtas mo ako, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan, at aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran.
O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kundi ay bibigyan kita. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Gawan mo ng mabuting ang Zion sa iyong mabuting kalukuran. Itayo mo ang mga pader ng Jerusalem. Kung gayoy, malulugod ka sa matutuwid na alay, sa mga handog na sinusunog, at sa buong handog na sinusunog. Kung gayoy, ihandog ang mga toro sa iyong damban. Masakit po ang makaranas po ng mahulog sa kasalanan. At ang ating pinag-uusapan dito ay hindi po kasalanan ng mga taong walang pananampalataya o mga taong hindi pa Kristiyano o hindi pa mananampalataya. Ang pag-uusapan natin dito ay ang pagkakasala o pagbagsak ng isang Kristiyano, isang naligtas, ngunit nahulog sa kasalanan. At ito po at dapat nating bigyan ng pansin sa ating sarili. Maaaring tignan natin ang ating sarili sa kasaysayan ito upang makita natin ang ating mga karumihan sa harapan ng Diyos. Kamulaan tayo muna ay manalangin. O Panginoon, hindi po kasalanan ng sino mang tao ang pinag-uusapan dito, kundi kasalanan ng mga taong tinubos ninyo, mga kasalanan ng mga taong kinamatayan ni Kristo. Tulad ni Haring David, isang mananampalataya at pinili ng Diyos, the man who seek after God's own heart, and yet po, Panginoon, bumagsak po sa matinding kasalanan. O tulungan niyo kami na may kapakumbabaan at kilalanin ng aming sarili. Kilalanin ng mga kasalanan ito na siya pong magbibigay po sa amin ng kasawian sa buhay. Salamat, Panginoon, sa mga salita ninyo na tapat kayo at handa kayo magsalita sa aming pong mga sarili. Nawa maging magaan at maging maamo ang iyong pong paghahatol sa aming pong mga kasalanan. Huwag po nawa sa iyong kapuutan, kundi sa iyong pong biyaya at kapuutan. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, anong dapat nating matutunan at malaman sa kasaysayan ito ng isang taong nakaranas ng pagkasalanta ng matinding kasalanan? Tignan natin ang kabanatang ito sa 3 bahagi upang maunawaan natin. Unang bahagi ang kasamaan ng mananampalataya o kasalanan ng mananampalataya. Ikalawa, ang gawa ng Diyos sa mananampalataya. At ikatlo, ang mga gawa ng mananampalatayang nahipo o napatawad ng Diyos. So, tingnan natin ang kasamaan ng mga mananampalataya. Hindi dahil tayo Kristiyano na ligtas na tayo sa kasalanan. Hindi dahil tayo Kristiyano na maaari tayo magmalaki sa ating kapwa na humatol sa kanila na sila'y masama at makasalanan. Sapagkat higit ang Kristiyano ay nagkakasala din. Higit ang Kristiyano ay nakakaramdam ng matinding pag-uusig ng kanyang budhi kapag siya ay kahit siya ay nagkasala. Natignan natin ang nagawang kasalanan ni David. Alam natin ang kanyang background. Siya po ay nagkasala ng adultery kay Bathsheba at siya rin po ay nagkasala ng murder dahil pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba na si Urias. Kaya sabi niya sa verse 1, ganito po ang sabi to 3, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Yan po ang sinabi ng isang mananampalataya na siya po ay nakaramdam ng matinding pag-uusig, matinding pangkumbikta ng kanyang kalwa sapagkat siya po ay nagkasala. At pinakamabigat pa rito, mulat ang kanyang mga mata. Alam niyang kasalanan ang kanyang ginawa, ngunit pinagpatuloy pa niya. Hindi ba't wala yung kaibahan sa mga mananampalataya?
Hindi tayo pwedeng humatol sa iba na ikaw'y makasalanan at ikaw'y dapat magsisi sa iyong kasalanan. Bagaman tama ang ating pong pagturo sa Kanya, ngunit tignan din natin ang ating sarili. Gaano natin tinatanggap ang kasalanan na gagawa natin na mulat ang ating mga mata? Masakit po. Masakit ito sapagkat alam natin tayo nagkakasala. Yun ang sinabi ni David dito. Nalalaman ko ang aking kasalanan. Ilang taong dinagdala ito ni David, 1 taon mahigit. Nasa tuwing siya, samba siya sa Diyos, nagpupunta sa templo ang kanyang mga buto parang nauubos. Dahil alam niyang nakita ng Diyos, alam ng Diyos ang kanyang puso at pakiramdam niya sa tuwing siya ay mananalangin at tuwing siya ay magtuturo ng salita, sa tuwing siya ay sumasamba sa Diyos, ang kamay ng Diyos sa kanyang likuran ay napakabigat. Now, alam natin, mayroon din tayong ganyan. Ang sabi ni Pablo sa chapter 7 ng Romans, verse 18. Sapagat nalalaman ko na walang mabuti na nanatili sa akin, sapagat ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Sapagat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Subalit kung ang hindi ko nais, ang siya kong ginagawa ay hindi na akong gumagawa, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit, sapagat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakita ko ang kaibang kautusan sa ating mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng ating katawan. Ang sinasabi rito ni Pablo, sa tuwing mayroon ang isang mananampalataya ay nagkakasala, mulat siya, alam niyang katotohanan, matindi pa ang kanyang nararanasan. Hindi katulad ng mga hindi mananampalataya, sanay silang gumawa ng paglabag sa Diyos. Ito'y pagkain nila, ito'y buhay nila. Hindi mo sila masisisi bakit hindi nila maramdaman ang kanilang ginawang kasamaan. Pero ang mga mananampalataya, grabe ang kanyang pakiramdam. Masigit pang mabigat ang damdamin ng isang mananampalataya kapag siya'y gumagawa ng kasalanan sapagkat mulat siya sa kanyang ginagawa. Sa mga unbelievers, sila'y patay sa kasalanan. Manihid sila sa kanilang ginagawa. Kaya kahit anong turo natin sa kanila, kahit anong saway natin sa kanila, dapat natin tignan ang ating sarili. Sapagkat higit tayo nakakaramdam ng bigat na yon. Kaya napakabigat po sa budhi. Ang sabi ni David sa verse 1, maawa ka sa akin. O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Yun ang kahilingan ni David sapagkat kung tutusin, kung gamit at puot ng Diyos, ang maramdaman ni David ay pugnaw siya sa kasamaan. Kaya ang hihilingi niya ay yung tapat na pag-ibig at kaawaan ng Diyos. Tayo yung dapat mananampalataya ang higit na humingi ng kapatawaran sa Panginoon sapagkat tayo'y mulat na sa katotohanan. Alam na natin kung ano yung mabuti, ano yung masama, ano yung maitim at ano yung puti. Kayo ba'y nakakaramdam ng guilt, ng conviction? Alam niyo nung araw, nung tayo'y mga Pentecostal pa, mahigpit ako dyan. Bawal sa akin humawak ng baraha. Ayaw ko makitaan ang mga kapatid na may hawak ng baraha. Ayaw ko mga kapatid na nanonood ng TV. Ayaw ko mga kapatid kung anong ginagawa nila na hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung tawagin tayo noon ay outward holiness. Matindi. Grabe. Kaya bawat kapatiran, kapag sila ay nanonood ng TV, hindi sinasadya kasama nila, di kaya mga music sa TV, ay sa sasakyan, napapaindak yung kanilang paa, mayroong malakas ang kanilang conviction. Nagsisisi sila kaagad. Bakit po? Dahil yun lang natanggap na aral. Pero habang ginagawa, habang napapakinggan mo, nasasanay ka na hanggang sa kumakanta ka, wala na po conviction. Wala na po sanay na ang isang mananampalataya na gawin ng mga bagay, alam niya sa kanyang budhi, ito'y hindi tama. Ito bang nararamdaman
ngayon sa ating paligid? Mayroon ba tayong conviction na ginagawa natin ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos? Nagkakasala na tayo. At yung kasalanan yun, ginagawa natin manipis, ginagawa natin gray areas. Pinakatagal ng mahabang panahon. Si David, nung mamulat siya, pinandirihan niya ang kanyang kasalanan. Tingnan niyo sabi sa verse 2, hugasan mo ako. Ako lubos sa aking kasamaan. Linisin mo ako sa aking kasalanan. Sa kanyang sarili, hindi na kayang hugasan ito. Hindi na kayang linisin ito. Napakarumi niya. Napakarumi. Nandidiri siya sa kanyang kasalanan. Ito ba ang nagagawa natin? Ito ba ang pakiramdam natin? At tuwing tayo nakagawa ng kasalanan. Ang usapan dito, hindi kasalanan ng unbelievers, kundi kasalanan po ng mga believers. Mayroon ba tayong conviction? May panumbat ba ang Espiritu Santo? Hindi sabi sa verse 4, laban sa iyo lamang ako nagkasala. Teka muna. Sino ba ang ginawa ng kasalanan ni David dito? Di ba si Bathsheba? Hindi ba ang kanyang ginawa ng kasalanan dito ay si Urias? Pero bakit sabi niya, laban sa iyo lamang ako nagkasala. Sapagkat kalooban ng Panginoon, huwag kang mangalang niya. Kalooban ng Panginoon, huwag kang papatay. And yet, ginawa ni David, saan siya nagkasala? Nagkasala siya sa kapwa, pero higit sa Diyos, nagkasala. Alalahan natin, lahat ng ating buhay ay nasa kalooban ng Diyos. At anumang mali, alam natin, yun ay kasalanan sa Diyos. Hindi kasalanan na sa kapwa, hindi kasalanan na sa ating anak. Kapag tayo po ay nanggulpi ng ating anak na walang dahilan, ating ginugulpi ang larawan ng Diyos, at tayo nagkakasala laban sa Diyos, pananagutan natin ang kasalanan niya. Marami pong mga magulang ngayon, hindi nila tinitignan na kasalanan sa Diyos ang kanilang ginagawa. Kabutihan daw sa mga anak. Pero sabi ni David, sa iyo ko lagi, sa harap mo, ako'y nagkasala. Against you, O Lord, whom I sin. Nagkasala nito si David. At alam niya na kanyang ginagawa ay kasalanan sa Diyos. Pero kanya pa itong pinagpatuloy. Alam niya ang bigat ng budhi ay siyang hatol ng kanyang kasalanan. Alala niyo yung illustration ko nga doon sa magdiwang kaibigan kong si Miloy. Si Miloy ay napaka mabait na bata yun. Tao yun. Very pwede yun dahil lagi ng kausap yun, si Miloy. Mabait yun. Pero nung siya nagkasala, nakapatay sa isang tao. Nagtatago siya kahit walang mahabol. Kunting kaluskos ng dahon, talaga namang nanginginig siya na para siyang papatayin at sapagkat mayroon siyang budhi. Hinahabol siya ng kanyang budhi. Si David gano'n, sabi niya, sa Bisaya pa, order na akong mga bukog diya sa paghimaya sa inyong ngalan. Hypocrite siya eh. Kapagkunwari siya, sumasamba na parang baliwala lang kasalanan sapagkat nasanay na hindi na pinapakinggan ang conviction ng Espiritu Santo. At alam niya na kaya niya nagawa ang kasalanan yun. Sabi sa verse 5, narito ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako sa aking ina sa kasalanan. Nagawa ni David yun sapagkat likas siya talagang isinilang sa mundong ito na makasalanan. Alam niyo, alam niya na sapagkat siya isang mananampalataya. Pero sinusunod pa rin na yung dikta ng kanyang old nature, yung kanyang rebellion sin. At bilang Kristiyano, alam natin na. Mayroon tayong kapangyarihang sugpuin ng kasalanan. He who is in you is greater than who is in the world. Pero ganito man, tayo namumuhay bilang mga unbeliever. Yan po ang kasalanan ng believers. Ipinapakita rito ni David bilang isang believer, mas matindi po ang hatol sa kasalanan kaysa sa mga unbeliever. Then ikalawang bahagi po, may kita natin from verses 6 to 12.
ay ang gawa ng Diyos sa believers. Una-una rito, ang gawa ng Diyos yung paglilinis. Verse 6, 7, linisin mo ako ng isuko at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Gawin mo, marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mo ang mga buto ay na iyong binali ay magala. Namasdan po niyo yung tono ko, daloy ng pananalita. Hindi sinabi ni David, lilinisin ko ang aking sarili. Hugasan ko ang aking sarili. At diringgin ko ang himig. Hindi. Kundi siya ay nagpapasako sa kalooban at biyaya ng Panginoon. Purge me with hyssop. Purge me with hyssop. And I shall be clean. Wash me. Hugasan mo ko. Depende siya sa Panginoon. Karamihan sa atin kapag tayo po ay nakagawa ng pagkakasala, pinipilit natin suklian ito ng ating magagandang gawa, magpapakita tayo ng husay, magpapakita tayo ng kabaitan, pero nananatili pa rin sa ating kasalanan sapagkat tanging Diyos lang makakapagpatawad ng ating kasalanan. At ginagawa natin ito magpakita sa kapwa, sa iba. Hindi po. Kailangan po dyan hugasan. At ang paraan ng Diyos na binigay sa atin is 1 John 1:9. If you confess your sins, plural, unto Him, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Linisin mo. Yun po ang ginawa ni David. Then verse 9 and 10, ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Malibang hindi ikubli ng Diyos ang kanyang mukha sa ating kasalanan, wala tayong kapayapaan, mga kapatid. Then verse 10, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Hindi niya sinabing, mula ngayon babaguhin ko ang aming puso. Ang hilig niya, ang Diyos, ang gumawa sa kanya ng isang bagong puso. Naamin ni David na ang nasa ng Diyos sa panloob natin ay isang bagong puso. Ipapakilala ng Diyos sa atin ang nakatago nating kalooban. Ano dapat natin gawin upang mangyari yung hangarin ng Diyos sa ating buhay? Paglilinis. Sino maglilinis? Siya. Paano natin gagawin? Confess and repent. Hingi ng kapatawaran, sabi sa verse 9. Hingi ng bago at malinis na puso. Yung bago mong puso ay dapat malinis. Siya lang makagawa nito. Ang ibig sabihin dyan, magkaroon tayo ng muling pagkabuhay, revival sa ating Christian life. Napakarami pong Kristiyano ngayon na bagaman may tinatagong kasalanan, sige lang, pasyal dito, pasyal doon, attend ng mga seminars, attend ng mga kung pang mga pampalakas ng kanyang sarili, and yet hindi pa niya talagang naisusuko ang kanyang kasalanan. Marami lang alam, lumalaki ng ulo sa kalibangan, pero naroon pa rin ang kasalanan. Kailangan niya ang revival. Ang pagkabuhay na muli ng kanyang buhay Kristiyano. Marami po nasabi, revival ay para po doon sa mga unbelievers. Revival are those who are alive already. Pero yet, namamatay po ang kanyang pananampalataya, ang kanyang buhay Kristiyano. Kailangan dito ng conviction. So, hingin sa Diyos ang pagpapanumbalik ng kagalakan ang sabi sa verse 8. Hingin din sa Diyos paguhin ang tamang espiritu sa loob. Verse 10. Then, hingin din sa Diyos na ibalik sa iyo ang katalakan ng iyong kaligtasan. The joy of your salvation. Verse 12. Ang sabi ni David, restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Marami po ang
dumadalo sa mga seminars kasi spirit-filled daw, mayroon daw mga ganitong mga baptism in the Spirit para magbalik yung joy of salvation. Hindi po may babalik sa ganong mga gawain, sa mga activities. May babalik po ang joy of salvation kung mayroon tayong tapat na puso mag-confess and ask for forgiveness at bigyan tayo ng bagong puso. Christians ang kinakausap dito. Marami pong Kristiyano ngayong talunan. Namumuhay talunan. At wala po yung joy. Kaya mabigat para sa kanila ang mga gawain ng Panginoon. Then, hingin sa Panginoon na alalayan ka ng isang willing spirit, yung ating puso, na talagang willing sumunod sa Kanya, willing mag-submit sa Kanyang kalooban, willing na magpasakop sa Kanyang kalooban. Verse 12, ang sabi, restore to me the joy of the salvation and uphold me with a willing spirit. Hanggat hindi mo ako binigyan ng isang nagkukusang puso, suwain ako, lalaban ako sa iyo. Hindi ako maniniwala sa mga aral mo. Mas gusto kong paniwalaan yung mga charismatic preachers na yan. Magagaling mag-English, magagaling magpatawa. Mas gusto ko yun. Mas malaking iglesia, mas gusto ko yun. Pero kailangan mo rito hingin sa Diyos kahit nag-iisa ka sa iyong kwarto. Hindi mo kailangan mga charismatic preachers. Ask for a willing spirit. Masyado tayong na-involve sa takbo ng maraming Kristiyano ngayon na kung wala ka sa ganitong activities, you're out. Kung wala ka ganito, hindi ka makaranas ng bagong experience, new revelation. Wala pong new revelations. Ang sabi po ni Solomon sa Ecclesiastes 1:11, if it is new, it is not true. But if it is true, it is not new. No, wala pong new revelation. Ang revelation po, nakasulat na. Deuteronomy 29:29. Revealed. Where na yun? Yun ay para sa atin. At dapat tayo dyan magpasakot. So nakikita niyong gawa ng Diyos, lilinisin ka, hugasan ka, babagawan ka ng puso, ibabalik sa iyo ang joy of salvation. Kailangan na natin dito ang willing spirit. Kailangan dito ang isang basag na puso. Wala pong basag na maaari mong magamit na mas epektibo pa. Pagka ang itlog na basag, kahit dikitan mo yan ng epoxy, pinakamahal na epoxy, hindi naman mawawala yung kanyang lamat. Ano bang klorera, pagkay nabasag na kapitan mo ba yan ng epoxy, lahat ng makita maganda, parang bago. Kailanman hindi na bago yan, basag niya yan. Pero tanging pusong basag lang po ang maaaring magamit ng Diyos ng higit pa sa nakaraan. Then thirdly, ang pangatlong grupo, ang mga gawa ng mga believers na mga nahipunan ng Diyos, na mga natawag na ng Diyos. Unang-una po dyan, mapapansin natin, si David, ang kanyang layunin, kapag siya ay tinatawag, unang-una niyang pinangako is witnessing. Magpapatuto siya how great God is, how gracious God is. Ang sabi niya sa verse 13 to 14, kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Iligtas mo ko, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ang aking dila ay awit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. Unang-una pong ginagawa ng isang taong na-restore is witnessing. Papakilala niya kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano kamahabagin ang Diyos, kung paano siyang kinaawaan, kinahabagan. At yan ay sinulat ni David. Psalms 32. Yung kabila ng kasaysayan ito ng Psalms 51. Ipinahayag ko din. Siya po ay handa pong magturo sa mga sumusuway laban sa Kanya. Handa siya magturo. Pero ang dalangin niya, naway iiwas na siya sa anong pagdanak ng dugo. Pagdanak ng dugo po, yan po ang naging buhay ni David, alam natin, pumapatay siya. Pero kalooban ng Diyos lahat yun.
Pero yun po ay lumalarawan sa anumang kasalanan maaring magawa niya. Kaya sa atin din, anumang kasalanan maaari natin magawa, ay ipanalangin natin na tayo ingatan ng Diyos. Sa ating sarili, hindi kaya. Kahit na sabihin natin 50 years ka ng Kristiyano, may time pagka natapakan ng daliri mo sa paa, nagalit ka. Maring hindi mo sinasadya, mapamura ka pa. Hindi kaya hindi mo sinasadya, napapatid ka pa. Grabe ka naman, hindi ka pa nakita ng tao. May tao to, daliri yan. Kahit 50 years ka ng Kristiyano, maaaring. Kaya sabi ni David, ilayo mo ko sa ganun. Ilayo mo ko Panginoon sa ganun klase ka. Ako nais ko mong patutuo sa iyo, sa buhay ko at sa mga salita ko, para panumbalikin ang mga sumusuway sa iyo. Yun po ang dalangin ni David. At aawit siya. Magsisimula siya mabawi. Then ikalawa, hindi lamang pagpapatutuo, kundi papuri. Ang sabi niya sa verse 15, O Lord, open my lips and my mouth will declare your praise. O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko at ang aking bibig ay magpapayag ng papuri sa iyo. Para sa akin, alam nyo, marami na mga pastor na narinig, napapakinggan, ang lakas ng boses nilang umawi. Ang lakas nila magpuri sa Diyos. Marami na narinig ng mga kapatiran, mga miyembro sa iba't ibang iglesia, ang lakas nila, talagang buong puso, talagang buong baga nila, inaawit nila yung kanilang papuri sa Diyos. Alam nyo, lumating ako sa conclusion sila yung mas higit na matinding kasalanan na naman. Ngayon sila po ay higit na nagpupuri sa Diyos. Pero kung hindi ka marunong umawit, maring hindi ka pa nagkasama, balik mo, kung hindi ko pa nakaranas talaga ng kasalanan, simula na kayo maging Kristiano. Is that true? Alam natin hindi. Every minute of our life, alam natin nakakasala tayo. Paningin, pandinig, senses, ay dapat lang tayo higit na magpuri sa Kanya. Bigay natin ang ating buong paga. At yan ang sinabi ni David. Talagang pagpupuri ang ginagawa niya. Hindi niya ikinahiya. Sapagkat hindi niya ikinahiya ang kabutihang ginawa sa kanya ng Panginoon. Sa kabila ng kanyang kasalanan, mananampalataya na. Siya isang murderer. Siya isang adulterer. Siya ay hypocrite sa harapan ng mga tao. Sumasamba siya na hipokrito siya sa harap ng mga tao. Alam na ng buong iglesia, ng buong Jerusalem, kung anong ginawa niya ng kasalanan, lihim sa loob isang taon. Pero, kanya pa rin tinatago. Kaya sabihin kausapin siya ng kanyang mga tauhan, ang mga tao niya, alam niya na parang iwas sa kanya sapagkat siya isang hipokritong tao. Kaya sabi niya, napakabigat na yung kamay sa mga gawa ng kasalanan. Kaya nga, binigay niya ang kanyang papuri. Sabi niya, buksan mo ang aking mga labi, Panginoon, upang ibuhos ko sa iyo ang mga awit ng papuri. Mga sakripisyong pagpupuri. Ang sabi sa Hebrews, the fruit of our lips, giving thanks, the sacrifice of our lips, praising to God. At hindi lang yun. Tingnan yung sabi niya, 16 to 17. For you will not delight in sacrifice, or ever give it. You will not be pleased with the burnt offering. The sacrifices of God are of broken spirit, broken and contrite heart. Oh God, you will not despise. Sabi niya, sapagkat kung ako'y mag-aalay sa iyo, ng anumang handog, alam ko hindi ka nalulugod. Because ako ay isang hipokrito. Nakala ko naman ako yung regalo sa iyo, Panginoon, may Sunday. No, galing ko lahat ng kamag-anak ko. Pero nagdadala ka pa rin ng kasalanan, higit pa sa mga kamag-anak mo. Kaya sabi rito, sapagkat sa alay, hindi ka nalulugod. Kung hindi ay, sabi, binigyan kita. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Mabaho para sa iyo yan. 17, ang mga hangin sa Diyos ay pagpag na diwa. Isang pagpag at nagsisising puso. O Diyos, sino
ang maaari mong hamakin sa mga taong nag-o-offer ng contrite heart and broken spirit. Yan ang sinabi ni hindi nalulugod ng Diyos sa ating sakripisyo sa mga pagpapakita natin kung sa'yo galing. Pero we are so proud. Di pa natin may buhos, di pa natin may commit ang ating sarili. Dahil natatakot tayo na baguhin ng Diyos yung puso natin. Masala tayo mapagmataas, hindi natin mabitiwan ng lumang kasalanan. Kahit anong gawin mong handog, kahit anong gawin mong pag-sacrifice ng yung time, ng yung panahon, para siya ay purihin, sambahin. Pero kung nananatili ang kasalanan yun, as a believer, hindi naglulugod sa ganun klase pagsamba sa Diyos. Kaya sa ating pong tatapos, gusto kong magtanong, mag-iwan ng tanong sa ating bilang Christian. At kung hindi ka pa Kristiyano, hindi mo mararamdaman ang bigat na yung kasalanan hanggat hindi ka muna nabuhay sa bagong buhay na gawa ng Espiritu Santo. Kailangan ka munang magsuko ng iyong buhay kay Kristo upang bigyan ka ng bagong puso at bagong kaluluwa at bagong buhay sa Diyos. At saka mo mararamdaman ang bigat ng iyong kasalanan. At kung ikaw'y Kristiyano na, itong tanong ko sa ating lahat. Nawawala ka ba o nawawala ba sa iyo ang damdamin ng gulo at paggawasak dahil sa pananalasa ng kasalanan sa buhay? Kung ang mga taga-Yolanda hanggang ngayon sa bukang isipan nila, durog pa ang kanilang puso dahil sa pagkawasak ng bagyong dumating sa kanila. Gaano kahigit nakabagsik ang kasalanang sumisira ng buhay mo na hanggang ngayon hindi ka pa nakabangon. Nararamdaman mo ba ito? Dahil kung hindi mo nararamdaman, magsisi ka. Sapagkat sinasabi sa Hebrews chapter 3, kung marinig mo ang tinig ng Espiritu ngayon, kaya dapat mo lang isuko yan. Dahil balang araw, hindi mo na marinig yan. Magiging matindi. Nakakatama pa tayo ng bigat sa mga kasalanan dinadanas natin. And you are a Christian. Ikalawa, meron ka bang kalungkutan na may panunumbat palagi sa iyo? At ang panunumbat ng banal na Espiritu hindi lamang sa loob mo, maging sa mga nagmamahal sa iyong kaibigan, maging sa mga taong may galit sa iyo, susumbutan ka sa iyong galit, maging sa mga taong hindi mo kilala, maging sa mga bata, maging sa mga bagay na nakikita mo, sinusumbatan ka, nararamdaman mo ba yan? Yung bigat ng sumpat ng iyong pagkatao. Kung nararamdaman mo, Kristiyano. Ikatlo, nasaan ang kaganapan mo ngayon? Sa material? Sa mga kaibigan sa labas? Sa mga bagay-bagay sa paligid? Wala ka bang kaganakang sumumpa sa Diyos? Wala ka bang kaganakang magpatawad sa iyong kapwa? Wala ka bang kaganakang magbasa ng salita ng Panginoon? Kung wala kang kaganakan, patay ka sa kasalanan. Pero sa kabila ng iyong pagbabagsak sa unos ng kasalanan, pero nagagalak kang magpagtagpo sa Kanya, nagagalak kang manalangin sa Kanya, nagagalak kang hingin at kapatawaran at pagbabago ng iyong puso, then you are Christian. Christian. At kung di mo nararamdaman yan ngayon, kapatid, kailangan mo ng revival. Ilapit mo ang Diyos, ang iyong sarili sa Diyos. Manalangin ka tulad ng dalangin ng David. Hingin mo ang paglubugas ng iyong kasalanan. Hingin mo ang paglilinis ng iyong pagkatao. Hingin mo ang katalakan ng kaligtasan. Hilingin mo na mapanatili sa iyo ang willing spirit. At hilingin mo sumpa sa Kanya ayon sa Kanyang kagaya. Bumalik ka. Bumalik ka sa Kanya.
naghihintay sa iyo. Tayo na. O Panginoon, tunay Lord, bilang mga Kristiyano, nakikita namin lahat ng aming kapaligiran, nararamdaman namin ang iyong pong pagkilos. Sagulat pangako ninyo sa iyong banal na kasulatan, Romans 8:28, that in all things you work together for good for those who love you and who are called according to your purpose. O salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon po ng isang willing spirit upang mapagbalik po ang aming kagalakan ng aming kaligtasan. Huwag niyong ilayo sa amin ang iyong spirito, Panginoon, at pabayaan kami sa aming kasalanan. Gaya ng inyong ginawang paglayo kay Haring Saul, na hindi niya na maramdaman ang inyong pong presensya sa kanilang. Kundi ang kanyang naramdaman ay ang pagkamuhi sa kapwa at pag-kaaliwan ng sarili. O Lord, tulungan niyo kami ngayong umaga na patawarin sa ating tulungan. Maraming salamat po.